Ayan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po si Boss Dada. Tayo na naman po ay mag-uusap-usap tungkol sa mga malulupit na mga balitang dati laban-laban, ngayon bawi-bawi. Oh, laban-laban, bawi-bawi. O yung sa mga nasa Facebook, pag wala ako sa Facebook, nasa YouTube ako, 100% yan. O, dito sa ating channel, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Kahit sino pa yan, si PRD, si Inday Sara, si Bongo, si Bato, si Lenny Robredo, si Risa Ontiveros, ang Makabayad Black. Kahit si Bongbong pa yan, banatan natin. Pero pag may mga nagawang maganda, o kahit sino pa yan, o kahit si Bongbong pa yan, si Erap, si Gloria, at si Ramos, abay, kailangan nating i-highlight din yan. Oo, kaya ito na naman. So syempre itong channel natin ay hindi for the faint of heart. Ibig sabihin, yung mga weak, bawal dito. Yung mga balat sibuyas, bawal dito. Yung mga masyadong matampuhin, bawal dito. Kasi minsan, dito po sa ating channel, tayo po ay loyal sa bayan. Bagamat tayo po ay nagmamahal sa mga tao na nagmamahal din sa bayan, paminsan-minsan nakukurot natin ang mga yan. Kaya kung kayo po ay masyadong loyal sa inyong mga iniidolong mga politiko, nako po, magkakaroon po tayo ng problema. Pero kung kayo po ay bukas ang inyong isip at minsan gusto nyo ring makarinig ng real talk, dito po tayo sa Banateros Brothers, si Coach Oli, si Boss Dada at syempre si Banat Bay. So ano ba ang mga pag-uusapan natin? Ayan, mainit na usapan ngayong araw na ito mga bossing. Yung speech ni PRRD in the speech, yung interview ni PRRD kahapon na hindi ko napanood. So ngayon, mainit na mainit sa sa social media, sa YouTube, sa Facebook at sa lahat ng mga news outlet. Trending na naman ng mga Duterte, mga bossing. Ito talaga ang isang patunay na ang mga Duterte ay talaga namang trendsetter. Ang mga Duterte ay tila mo ang naka-binoculars lahat patungo sa kanilang direksyon. Na lahat na lang ng gawin nila, kumamot ng talampakan, mangulangot, umatching, alam ng buong sambayanan sa pamamagitan ng social media at ng mainstream media. Ayan mga bossing. So, to cut the story short, itong sila Duterte, whether they will say something good or something bad, talaga namang napakalaking issue para sa buong bansa. At kagabi nga, according to sa mga napapanood nating mga clips, mukhang si PRD pinagtripan na naman ng sambayan ng Pilipinas. Sambayan ng Pilipino. Na tila mo talaga namang ginulo, winindang na naman ng isip ng actually hindi lang ng mga kalaban pati ng mga kakampi. And ang nakakatuwa kasi dyan mga bossing is, dito mo talaga malalaman kung sino yung mga bulag na panatiko at kung sino yung mga panatik o yung mga talagang nagtatanggol kay PRD dahil maganda naman ang nagawa ni PRD sa bayan. So maraming mga tao, mga Pilipino na nadismaya, pero madami din ang nakakakilala sa kanya ng lubusan at nagsasabi na, nako, for the past 6 years, you should have known kung ano ang style ni PRD. And again, PRRD, unlike others, yan ay isang piskal, yan ay dating piskal, dating mayor, dating congressman. So hindi totoy itong mamang ito. At masasabi natin na may resibo yan. Ang ganda ng ginawa sa Pilipinas niyan for the past 6 years.
Oo, so marami ang nalaglag sa kanilang mga silya sa kanyang mga binitawang salita at dahil nga sa kanyang mga binitawang salita ay talaga naman nawindang ang lahat ng mga vlogger kay ikaw ay dilawan, pulahan, iskonyan at vlogger-vloggeran lang. Ayan, so sabi nga lumambot na ba si PRRD or umi-style lang ba siya? O ayan, magagawa tayo ng poll mga bossing ha. Wait lang, gawa tayo ng poll. Ayan, gawa tayo ng start a poll. O ito. O, lumambot. Ayan, lumambot na ba si PRD? Yes or no? Yun lang ang ano ha. Yes, lumambot na siya. No, style lang yan. Yan, no. No, strategy. O, yan na lang. Ayan. O, yan. Naglagay na po tayo ng poll. Lumambot na ba si PRRD? Yes, tumiklop na. And no, strategy lang. Sige, dyan natin malalaman kung talagang ano ang opinion. No? For as of writing, meron siyang 97% at 3%, 5% tumiklop na. O yan, so pagkatapos ng ating live, i-reveal natin kung sino ang nanalo, kung yes or no. Ayan. Oh, so sabi ng mga nandirito, style lang ni Tatay Diggs yan. Oo, puso ni Tatay Diggs ang malambot. Oh, sino pa mga ano pa yung mga no tragedy. Pinaubaya na daw kay Mayor Baste. Sa akin, okay lang lumambot man. Hindi naman nagbago ang pinaglalaban niya. Strategy lang. Oh, nagulat silang lahat ng ang galing pa rin ni PRRD ha. Ay grabe naman si Putragis, ba't malambot na yan? Bumili ka ng robust. Pa-chill mode lang si Tatay Digong. Okay. Ayan, sabi ni Arvin, sa tingin ko napansin ni PRRD yung mga tao hindi yung issue ang pinatutunguhan niya kundi puro EDSA revolution. Hindi naman yun ang gusto ni Tatay. Meron pang choice. Ako. Grabe naman, wala na ibang choice. Ayan lang yan. Yes to Miklop, no strategy. Ewan ko, yun lang. Ay, Mark Lopez, thank you. Sabi ni Digong sa AFP, adik commander-in-chief nila. Kaya ba tumiklop siya dahil hindi kinagat ng military? Hindi natin alam. Mark Lopez, sagot ka dyan sa survey. Sabi ko nga sa inyo, may mga sumama ang loob, may mga sabi nila okay lang yan. Merong mga walang pakialam, merong mga sumaya. Ayan, so ito, pag-usapan na natin mga bossing. Itong ating pag-usapan na natin itong ni PRD kahapon. Yan, biglang bumawi. Ito ang balita ng TV5. Pakinggan natin and sabay-sabay nating komentan itong balitang ito. Ang sabi dito, ex-President Duterte biglang bumawi sa ilang pahayag niya laban kay PBBM. Pasok. Umami naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa-drug test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM.
ano, alam nyo, yun, so sinabi niya, di ba? Sabi niya nung nasa Davao, addict daw, bangag, di ba? Ngayon, ang sinasabi ng media, kahapon, which is totoo naman, na panood nyo naman, ako hindi, pero ito, sasabihin to dito, na sinabi niya sa Davao na kesyo bangag daw. Bangag noon hanggang ngayon, tapos meron pa siyang binitawan na addict, di ba? So ngayon, mga bossing, may sinabi ba si PRD doon na si Bongbong yun? Kasi sabi president. Baka presidente nung TODA dyan sa Davao. Baka TODA lang sa Davao na presidente yung sinasabi niya. Baka naman hindi talaga kasi sinabi ba niya doon na si BBM addict. Wala naman siya sinabing ganun. Hindi, bright na rin. Tinatanong ko lang kasi hindi ko napanood dyan kagabi eh. Sabi niya, meron tayong presidenteng addict. Presidente ng ano? Presidente ng asosasyon. Presidente ng institusyon. Presidente ng fraternity. O presidente ng TODA. Presidente ng ng jeepney drivers community. Madami. Di ba? Hindi, pero para sa akin mga bossing, yung kasi tinanong siya tungkol diyan tungkol doon sa tungkol doon sa addict. Instead of saying no comment, ayoko nang pag-usapan yan. Alam mo naman si PRD, ayaw niya nang on the spot. Pag in-on the spot mo yan, ibibigyan ka niyan ng mga sagot. Bibigyan ka niyan ni PRD ng mga sagot na ikawiwindang mo talaga. Ayan, kumagat naman kayo. Diba? Kumagat naman kayo. So ngayon ang sinabi, binabawi. Pero kung titingnan mo yung mga sinasabi niya, yung laman ng mga sinasabi niya, parehas pa din naman. Pagdating sa People's Initiative, pagdating doon sa yung chacha na ma-extend yung mga term ng mga nakaupo sa gobyerno, pare-parehas pa rin naman yung kanyang sinasabi doon. So itong mga sinasabi niya na ang presidente ay addict, di ba? For example, sinabi ko ngayon na yung presidente addict. At ang buong mundo nawindang doon, mga bossing. Imagine kung bukas na bukas binawi ko yun. Tapos sa isang araw sinabi ko ulit yun. Kasi ang magiging problema, ang magiging implikasyon kasi, mga bossing, kapag masyadong kumbaga sinakyan yan, kawawa din ang Pilipinas dyan, mga bossing, dahil alam nyo na, pwede tayong mawalan ng mga magtitiwala sa bayan natin, investors and all. Alam naman natin, ang presidente ng Pilipinas ay pumupunta, nanliligaw pa yan sa iba't ibang mga bansa. So pwede nilang sabihin na, addict ka daw. Sabi nung dating presidente. Oo nga, pero kaninang umaga, sinabi rin niya, hindi totoo yun. So alam mo yun, na yan, it's all politics, di ba? Siguro nagkasundo-sundo na itong mga ito at siguro isa na rin ito, ako nag-a-assume lang isa na ito sa way para palabnawin yung issue na yan ng bangag at addict dahil siguro it's time to move forward. Di ba? Magandang paliwanag yun Sipin mo na naisip pa natin yan. Di ba? Kayo talaga. So, yun mga bossing. Para naman lumabas na hindi na yan dapat pag-usapan ng matindi dahil inconsistent yung isinasagot ni tatay tungkol dyan. Therefore, gusto na rin ni tatay na mamatay yan, issue na yan. And si Tatay Diggs nga, mahilig yan sa ganyan na when in-on the spot mo siya, mahilig yan magbiro. Mahilig yan magbitaw ng mga salita na kahit na malayo sa katotohanan. Minsan nga ginagawa nga ni Tatay Digong Tapos anong sabi niya pa kagabi?
paano yun, pasalvage niya yung ICC, mabigat yun. Oh, pero inano ba yun? Pinick up ba ng media yun? Yung sinabi niya na isalvage yung ICC. Hindi pinick up ng media yun because alam ng media that it was a joke. Oh, so ito para sa akin, napakaganda nitong ginawa ni PRD na nagbago-bago siya ng posisyon pagdating doon sa usapin na yan dahil feeling ko talaga yung sa Davao medyo talagang na-overwhelm siya ng emotions dahil yung kanyang mga anak binabanatan. Oh, pero nakita mo naman na sa kabila ng pagbanat ni Baste sa mga nasa posisyon, wala naman silang ginawa kay Baste. Oh, so siguro na-realize din ng presidente na it's about time na medyo i-water down natin itong issue ng adik-adik yung presidente. Oh, kasi ano na yan off topic na yun So yung mga off-topic na mga issues, kasi hindi naman malaking issue yan supposedly. Mas malaking na urgent kasi sabi ko nga sa inyo kampanya pa lang, sinabi naman na niya yan hindi naman kayo naniwala. So bakit maniniwala kayo ngayon? Na sinabi niya ngayon na tapos na yung election. Kasi ang gusto niya talaga, mag-focus, pinatay niya na yung issue ng drugs, addict na yan. Kasi gusto niya mag-focus talaga tayo dun sa PI. Para saan ba yung mga candlelight prayer rally na yan? Para ba yan dun sa addict ang presidente? Hindi. Yung mga prayer rallies na yan, para yan dun sa People's Initiative at dun para sa Chacha. At para hindi malihis ang isip ng mga tao na itong Chacha na to kailangan economic provisions lang. Dahil kapag papatay-patay tayo, mapupunta yan sa term extensions ng mga animal. So para sa kanya, yun yung since tinanong sa kanya, yun yung pinakamabilis na way para hindi na mapag-usapan ulit yan. At mag-focus na tayo sa totoong agenda. Ano yun? Yung People's Initiative. At nandiyan pa po yung Chacha. Hindi pa po hindi pa po final yung plebisito tungkol dyan sa economic provisions. Ayan. So sa susunod na magkaroon si Tatay Digong ng ganyan ulit na usapan, sasagutin tatanong mo pa ba yung tungkol diyan? Syempre hindi na, di ba? Kasi binawi niya na yung sinabi niya so kumbaga ang sa kanya, okay lang kahit masira ang reputation ko pagdating dun sa bagay na yun. Wala akong pakialam, wala namang mawawala sa akin. Ako naman tapos na yung aking panunungkulan. So ako'y pribadong tao naman na. So walang problema yun sa akin. Ang importante, focus tayo dito sa issue. Ano yun? Yung mga magnanakaw ng mga kongresista, yung mga hindi pa naglalabas ng kanilang mga MOOE at ang mga tawag diyan, yung kanilang mga COA audits. So next time na magkaroon ng ganun, wala nang tanong tungkol doon, wala nang personal na tanong tungkol doon. Lahat na nakafocus doon sa talagang ipinaglalaban nung hakbang ng maisog. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Yan, tsaka tingnan mo yung mukha ni PRD dito. Tingnan mo yung mukha ni PRD dito. He's saying this with full sarcasm. At saka, alam nyo, he is a tactician. Mantakin mo, kaka-speech mo lang nung gabi. Tapos bakit ka nagpa-presscon bigla? Anong meron? Ba't bigla kang nag-presscon? Bigla kang ang tawag dyan yung, tama, presscon. Biglang kinaumagahan. Biglang gusto mong sumagot sa mga tanong ng media. Hindi mo pa ba nasabi lahat ng sinabi mo yung sa Cebu nung nag-speech ka? Kulang pa ba para magkaroon ka pa ng question and answer? So pinaglalaroan talaga sila ni Tatay Digong. Kasi tingnan mo yung mukha niya rito nung sinagot niya yan. Play natin. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman. Wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Diba? Do you think a Duterte will say, naku, papatayin naman ako ni Marcos niya?
maawa ka naman sa akin. Do you think demeanor yan ng isang PRD? Samantalang right after that, sinabi niya na, ICCP, ayan, salvage ko yan. Di ba? Alam mo yon, mayabang tong matandang ito eh. Itong matandang to, pagdating sa yung machismo, hindi mo yan hindi mo matatawaran ng kayabangan nito. Pagdating sa pagpapaintindi sa iyo na lalaki ako, matapang ako. Oh, ito si PRD is a type of person na pagdating sa barilan o armalaitan, laging siya bida diyan. Hindi ba? Tapos sasabihin niya ngayon na, maawa ka naman sa akin. Ipapatay ako ni Marcos diyan. Anong sinabi niya? Noong kay Franz Castro. 'Di ba? Ang sabi niya na, yun nga, gi-oppress ako ni Franz Castro. Ino-oppress ako, 'di ba? Natatandaan niyo yung gikan sa masa na sinasabi niya na ino-oppress daw siya ni Franz Castro. So si PRD still remains unpredictable. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, syempre ipipilit ng media yan. Na talaga to si PRD, hindi na to mapagkakatiwalaan. Tingnan mo yung mukha niya dito. Tingnan mo yung mukha niya dyan, ha. Tapos ipi-play ko ulit yung sinabi niyang hindi adik, ha. Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Yun pala sinabi niya. Bangag. Ano ba ang ibig sabihin ng bangag? High. When you say high, mataas. Highest. Mas mataas. Di ba? Pinakamataas. Ano ba si Bongbong? Di ba nasa high siya? Presidente, that's the highest, di ba? Yun talaga naiintindihan. Hindi, pero kidding aside, tingnan niyo yung mukha ni PRD nung sinasabi niya to. Ibalik natin yung mukha niya dito nung sinasabi niya naman itong katagang binibitawan niya ngayon. Adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Alam mo, nagpapatawa eh. Tingnan mo ulit yung sinabi niya. Tingnan mo ulit yung sinabi niya. Pero heto ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Tingnan ninyo yung itsura niya rito. Ito yung seryoso. Ganito mukha lang seryoso. Yung kaninang mukha, hindi seryoso yun. Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yung sinabi niya na may drug addict tayo na presidente, palagay kang di presidente ng Pilipinas yun. It could be the president of the Philippines, the president of the Federation of the Bakla of the Mindanao, Federation of the Tomboy, Federasyon ng mga babaero, ng mga chismosa. Pwedeng ganun eh. Maraming presidente. Yung sinabi niya na bangag, si Bongbong talaga yun. Pero yung addict na presidente, madaming presidente. Bukod dyan, itinanggi rin ngayon ng dating Pangulo ang paghahamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park. Magpakuha siya ng dugo doon. Independent. Ayan, tinan mo yung mukha niya dyan. Seryoso, di ba? Entity o doktor. Magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Lagay ko nga, hindi si Tatay Diggs. Baka yung niya yun, double. Alam niyo yung double, yung sa mga presidente, may mga double kasi yan.
ito lang ang gustong ipaintindi sa inyo ni PRRD dito. This is a clear sign na okay na sila. Oh, mga bossing, ano na tayo? Wag na tayo magbiruan. This is a clear sign that they are all good. And before this happened, mga bossing, before this happened, Inday Sara posted something about EDSA Revolution. I-posted it sa kanyang or sa kanilang Facebook account. And then tinake down yun. Before this, nagtatanong ang mga tao bakit niya tinake down. Marami naman nakapag-screenshot tapos iniisip nila bakit mo tinake down, parang wala ka namang sinabi rito. At saka kung halimbawa man meron kang binitawan na salita dyan na medyo offensive sa family ng mga Marcos, yung mga Marcos dati yun. Hindi na yung mga Marcos ngayon. So, Inday Sara took it down. And then PRRD, nung interview na ito, bigla siyang kumambyo. So ako, naniniwala ako mga bossing that the Dutertes and the Marcoses are talking. Na sa nakikita ni PRRD, yung mga binitawan niyang salita na yun doon sa Davao and the interview after nung sa Davao ay talaga namang nakuha niya na yung gusto niyang attention. Nakuha ko na yung attention ng administration. That I am this stubborn na mahirap akong kalaban dahil ang bibig ko hindi mo mapipigilan. Right after the Davao issue, anong nangyari? Hindi ba nagkaroon ng hearing ang Senado tungkol sa People's Initiative? Nag-away ang Senado at ang Congress. Namatay ang People's Initiative. Ngayon, ang pinaprioritize na lang nila yung economic provisions ng Chacha. Therefore, I got what I need already. There is no need to keep on repeating that kasi I got what I need already. Ayaw ko ng Chacha kung yung Chacha ay magpapahaba sa kanilang mga termino. Pero kung yung Chacha ay makakatulong sa bayan, pro-Chacha yan si PRD ever since. Gusto nga nila federalism eh. Di ba dyan nga sila nagkakasundo ni Senator Robin eh. So yun na yun. Now, ang attention, wag na nating daanin sa kung ano-ano pa. Pumunta na tayo ngayon doon sa mga issues. Ano yun? Yan, yung sa Congress, yung sa Senate. Bantayan natin yung economic changes pagdating sa charter. Yan, yung economic provision. So, ayan, di ba? Lumambot din ang pahayag ngayon ni Digong kaugnay sa mungkahi niya noon na ihiwalay na lamang ang Mindanao sa Pilipinas. If it costs katulad nito, pinipilit din ng media na gusto ni PRRD na ang Pilipinas ay humiwalay. Ano din ang sinabi? Sabi ko nga sa inyo lahat ng mga mabibigat na binitawan ni PRRD nung sa Davao, lahat yun binawi niya ngayon. Bakit? Kasi nga lahat yun panakot lang niya. Diba? Sabi niya pa nga, mga militar, mga sundalo, ready kayo. Kasi ito ang na-receive namin na information Ang na-receive namin na information, alam ko hindi ko dapat sabihin, pero na-receive namin na information coming from yung mga kakilala din natin sa military. PRRD never talked to them about it. Nobody knows what he's gonna say there. Walang nakakaalam kung ano yung sasabihin niya. Ngayon, si PRD, kung gusto niya talaga ng revolusyon, sana nakipag-usap muna siya sa mga general. Sana si PRD, humanap muna ng mga mayors na susuportahan siya. Ng mga barangay chairman na susuportahan siya. Sana nag-gather muna siya ng lakas bago siya nagbigay ng hint na kalaban na siya ng gobyerno. Tama o mali? Pero noong nagsalita siya ng ganun sa Davao, lahat nawindang. Di nga rin alam ni Aimee. Nandoon nga si Aimee. Pero binitawan niya pa rin yun Because PRD is a tactician. PRD wants
your attention or their attention. Hindi siya pinapansin eh. Anong sabi ni PRD? I hope that I can have a dialogue with PBBM regarding SMNI, regarding my show in SMNI. Sabi ng PCO, of course, our avenue, our communication is always open for the former president. Ginawa ba nila? Hindi sila nakipag-usap kay PRD. Ibig sabihin, hindi nila pinapansin si PRD. Kaya, ang PRD, ganun hindi nyo ako pinapansin. Ganito gagawin natin. Mag-iingay ako. Diba? So, nag-ingay siya. Sinundan ng taong bayan. Nagkaroon ng matinding clamor, ng matinding nawindang ang buong Pilipinas. So now, I got your attention. Now, I have your attention. Now, you're gonna listen. Please, kung ayaw mong matulad sa tatay mo, kung ano yung ibinigay sa yung termino, yun na lang, tapusin nyo. Wag nyo nang galawin yung charter change or else, kami, itong Davao, itong Mindanao, ihiwalay na lang kami, secession. Bahala kayong maglokohan dyan, Luzon at Visayas. Kami mga tiga Mindanao, hindi kami magpapaloko. Bubuhayin ko yung usapin ng paghihiwalay ng Mindanao. So nawindang silang lahat, napag-usapan yan. Pwede bang mahiwalay ang Mindanao? Nagsalita mga gobernador ng Mindanao, hindi kami papayag. Tapos ngayon, tinanong siya tungkol doon. Ang sabi naman niya is, panakot ko lang naman yun. Yung Mindanao, atik-atik lang yan. Kasi alam naman niya na it will not, kung sakaling ipupush nila yan, baka wala na siya. Pati si Inday Sara, hindi pa nangyayari yan dahil ang tagal din pinaglaban ng Mindanao na magkaroon sila ng autonomy, hindi nga nangyari. Yun mga bossing. Ngayon, pinaka masasabi nating explanation na malapit sa katotohanan. Yung mga kanina, joke time lang natin yung kayo talaga. Says a rupture in our entire system sa Republika. I will not go for it. I will not go for a forced carving out in Mindanao out of the Philippines. Bago yan, sa prayer rally sa Cebu City nitong linggo, nagbago rin ang tono ng dating Pangulo sa usapin naman ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Ayan, sabi nila nagbago din daw sa charter change. Hindi nagbago. Sinabi na rin naman niya yan noon pa na his approach sa charter change. Pero ang kanya is yung mga provision lang na dapat palitan pero hindi dapat yung administration na ngayon hindi dapat makinabang doon sa pagbabago ng konstitusyon. For example, ayan, yung term extension, yung magkakaroon ng prime minister. Kaya nga kung natatandaan ninyo, si PRRD, noong isinusulong niya yung federalismo, sabi nga niya actually pag nag-federalismo tayo ngayon at ngayon siya gaganapin, mapupunta nga kay Leni Robredo yung pinakamataas tapos ako mawawala tapos papalitan nyo na lang si Leni Robredo, ganun lang yun. Kasi ang sa kanya nga, ang sinasabi niya is, yung kung halimbawa magkaroon ng charter change nung time niya, sabi niya hindi yan pwedeng ma-implement ngayon, kailangan sa susunod na administrasyon pa. Kasi nga yung sistema ngayon ng politika sa Pilipinas talagang wala nang silbi. Pera-pera na talaga, palakasan na talaga. So gusto nilang baguhin talaga yung landscape ng politika at gustong i-pattern sa federal type na gobyerno. Kaya lang syempre pag nag-federal ka kasi mga bossing, maraming mga nasa posisyon ngayon katulad ng mga congressman at mga senador, marami sa kanila ang mawawalan ng trabaho. So syempre, hindi nila yan isusulong, tama ba? Although gusto sana mangyari ni PRD pero hindi na yan natupad sa time niya. So wala nang magagawa. Basta ang gusto niya kung magkakaroon ng changes pagdating sa political tawag dito provisions ng charter change, hindi siya applicable ngayon at sa susunod, yung sa pangatlong administrasyon pa.
Binalaan niya pa nung una si Pangulong Marcos na kapag ipinilit ang tsa-tsa, ay baka matulad daw siya sa kanyang tatay na pinalaya sa Malacanang. Pero biglang bawi ulit si Duterte. Bukas na raw siya ngayon sa tsa-tsa basta para lamang sa economic provisions at hindi gagalawin ng pagpapahaba o pagpapaikli ng termino ng mga opisyal ng gobyerno. Ang mga pagbabago sa mga pahayag ni Ayan, nung nasa Davao kasi, ang Congress nagsalita noon na lugi sila. Kasi ang term nila 3 years lang. Ang mga senador, ang term nila 6 years. So madalas sa madalas, lahat ng mga ginagawa daw ng Congress namamatay sa Senate. Kasi nga, 3 years lang daw yung kanilang term, ang Senate 6. Dapat daw, sabi niya, co-equal branch of government eh. So ang Senate 6, ang President 6, tapos kami 3. Yun yung sinabi nung isang congressman eh. Di ba? Ang alam ko pati yata sila Villafuerte sinabi din yan eh, yung tatay ng gobernador sa sa Bicol. Di ba? So yun talaga yung gusto nilang mangyari. Diyan kaya nga sila, Kutsa, ikaw ba naman gagastos ka ng ganung kalaki? Gagastos ka ba ng ilang bilyon para sa papirma ng mga tao? Kung economic provisions lang talaga yung balak mong baguhin, huwag tayong maglokohan. So back in Davao, yun talaga ang iniiwasan niya. Kaya ayaw niya nung charter change kasi nga alam niya na pang sarili. Kaya nga diniscuss niya dun na yung anak mo gagawing prime minister. Ikaw magiging ganito, ikaw magiging ganyan. Yun nga yung ini-explain niya But after nga nung Davao, anong nangyari? Dininay na ng mga congressman na yung PI hindi kanila. Na economic provisions lang daw talaga yung gusto nilang baguhin, walang yung political provisions. O di ba? So ibig sabihin, naging effective yung ginawa ni PRRD sa Davao. At since naging effective yun, it's time to let go doon sa mga expose niya doon. Bakit? Kasi nakuha niya na yung gusto niya. Ayaw naman ni PRD ng gera, ayaw niya ng people power, ayaw niya na agawin yung kapangyarihan kay Marcos. Ang sabi nga lang niya is, tapusin niyo yung term niyo. Okay na yan, demokrasya tayo, nanalo ka, 6 years, tapusin mo, wag niyo nang i-extend. Yun yung sinasabi niya. Duterte ay sa gitna ng mainit na usapin sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC tungkol sa drug war ng kanyang administrasyon. Kaugnay niyan, heto ang payo ni Digong kay Pangulong Marcos Jr. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Nauna naman ng igit. Napakaganda. Anong sinabi niya doon pagdating sa ICC, di ba? Well, wala na akong magagawa. Kasi nakapasok na yan dito. Ginoke time na nila si PRD dyan Alam na ni PRD na alam ng gobyerno na nakapasok yan dito at nag-imbestiga yan dito. Kumbaga, ang sabi ko nga sa inyo yung nasa Malacanang praning. Itong mga kakatapos lang ng Malacanang praning. Lahat sila mga praning, mga bossing. So laro ng chess ito. Kanya-kanya sila ng advancement. So nakuha na ni PRD yung gusto niya. Anong sabi niya ngayon? Ito real talk na to parang sa kanya. Real talk na to. Kung ano yung desisyon ng legal team niya, yun na sundin niya. Kung sinabi na papasukin, papasukin. Kung sinabi na hindi, hindi. Ngayon, kung halimbawa ano man ang desisyon nila, kung papasukin man yan, I can manage, kaya ko yung sarili ko. Ibig sabihin, itutuloy pa rin ni PRRD yung sinabi niya na hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga yan. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Kaya nga sinabi niya na, whatever it is, whether pumunta sila dito or not, I am ready. At pagpasok nila, I'm sure, hindi nila ako makukuha ng buhay. Same pa din yan. Iniit ni PBBM na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Bagamat minsan niyang nabanggit na pinag-aaralan
kung babalik ba tayo sa poder ng International Criminal Court. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Yon. Oh, ngayon again ang sinasabi ko is tinatry natin i-decipher yung mga nangyari, whether it is a strategy or talagang binawi niya na dahil hindi totoo. Dalawa yan eh. Whether binawi niya dahil hindi totoo yung mga pinagsasabi niya or binawi niya dahil meron silang strategy or nakapag-ayos na sila noong gobyerno. So ang tanong, yung nangyari sa Davao, may katuturan o wala? Pakisagot, meron bang katuturan o wala yung nangyari sa Davao? Para sa akin meron. Bakit? Merong katuturan kasi tapos na ang PI, wala na. Ang Congress nag-deny na. Na-pinpoint ng hearing ng Senado kung sino yung mga congressman na talagang nagpasimuno nito. Doon sa hearing ng Senado, nalaman na si Tambaloslos na deny ng deny na siya pala talaga yung kausap nung organisasyon na pirma. So ibig sabihin, what happened in Davao was a success. So itong Cebu kasi, it's just a parang lumalabas na yung nangyari sa Cebu bagamat ang dami nung nagpunta. It is a parang follow through na lang yan. Kasi yun yung sinasabi namin nung after nung Davao, yung Davao was parang pinakamalupit. Yung Davao yung sobrang bigat na prayer rally. Although mas marami nagpunta sa Cebu pero mas maingay yung Davao. Ngayon yung sa Cebu, parang ang nangyari, na siya meeting di avance na lang siya. Kasi yung mga alam mong tatakbo sa 2025, ayun, nagsalita na dun. Ayan. So ano pa ba? Ito, yung isa pang pahayag ni Duterte. Yung patungkol naman doon sa baril daw ni Kibuloy. Natanong din siya tungkol doon. Anong sinagot niya? Pakinggan ninyo. Ito, ganito si Duterte. Duterte yesterday was in the mood of joking. Yun ang trip niyang gawing kagabi. Wala kang magagawa. Unpredictable talaga itong matanda. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang alegasyong kumukuha siya noon ng armas mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Itinanggi rin niya ang pagtawag kay Pangulong Marcos na drug addict at sinabing panakot lang ang nooy pagsulong niya sa pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. At nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. May drug addict tayo na presidente. Yan ang patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos noong isang buwan lang. Pero ang pagsabi nito, itinanggi ngayon ni Duterte nang humarap sa media sa Davao City. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, Ang sinabi naman niya is drug addict. Siya rin naman, sinabihan na addict siya sa fentanyl. Pwede naman, ano ba yung mga drugs? Medical, ganyan. Biogesic. Madami naman daw kasi, hindi naman daw niya in-specify kung anong klaseng addiction sa drugs. Kasi marami daw kumbaga maraming klase ng drugs na addictive. Pwedeng addict sa drugs, na robust, ganun. Ang galing talaga rito ni PRD, no? addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. At matapos umani ng batikos ang kanyang kontrobersyal na pahayag na pagsusulong ng secession o pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas, bumawi rin si Duterte. Panakot lang daw ang kanyang sinabi. Pang-atik lang yun, ano ka ba? kung hindi mo ganunin kasi yung mga taga Maynila,
parang sipain mo yung paa, adrip. Yan yung sinasabi natin na you have someone, somehow, you have, if you want to gain, kasi mga taga Maynila, sabi ko nga sa iyo mga elitista yung mga nasa Malacanang. Mga bilyonaryo yan. Mga trilyonaryo yan. So yan, pag tinawag, hindi yan basta-basta lilingon sa'yo. Kasi sobrang high profile yung mga nandiyan dyan. So gusto mo mapansin ka nila, mag-ingay ka. Oo, kumbaga, para maramdaman ka nila, tatadyakan mo sila, babatuhin mo sila. Pero kung sisigaw-sigaw ka lang dyan, wala, hindi ka nila papansinin. Kasi sanay nga ang mga yan eh. Sanay ang mga yan sa mga detractors dahil buong buhay nila, inaalipusta na yung mga yan. So yung sumigaw ka na, hoy, mga magnanakaw, di ka nalilingunin yan. Kasi maliliit pa yung mga yan, tinatawag na silang magnanakaw. Kaya baliwala na sa kanila yan. Kaya ang ginawa ni PRD, siya, sige, teka, gagawa ako ng para makuha natin yung attention nila. Yun, true enough, nakuha niya. So talagang si PRD, ang kanyang isip pagdating sa sa saywar, napakahusay. Hindi lang ikaw ang Pilipino. I would repeat it now and forever. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. Sinagot din ni Duterte ang aligasyon ng isang testigo sa pandinig ng Senado na kumukuha sila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ng armas mula kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng... Alam mo, this is talagang sobrang irrelevant talaga eh. Yung armas na sinasabi dun sa Senate inquiry, ito yung pinaka parang malaking question mark na, ha? Armas talaga? Baka pwede, babae. Kasi di ba inaano siya eh. Binabansagan siyang rapist, nang mumulestya. O siguro yung sabihin nito na dun sila nag-aano ng babae. Ni PRRD may dala-dala si Kibuloy na mga babae. Tapos nakahubo na yung pagbaba ng helicopter, hinahatid sa bahay ni sa bahay ni PRRD doon. Minsan naman, pag si Inday ang nando doon, si Pastor naman, pagbaba ng helicopter, may mga macho dancer naman nakasama, tapos binibigay kay Inday. Siguro yung ganon, medyo mapaniniwala ka pa ng mga slight, mga 2%. Kasi alam mo si PRD mahilig sa chicks. Tapos yung ibinabato kay Duterte, kay Kibuloy na bintang. Siya? Mahilig siya sa tsuktsakan. O hindi ba? So yun yung pinakamalapit. Bakit baril? O kaya nga natawa rin si BBM kay Pastor na, bakit di ba parang tayo rin? Bakit ka gustong ipapatay ng Amerika? O yun din ang sabi ni PBBM Why would America want to kill him? So, hindi ko alam. Alam ko kasi, siya, pastor siya Hindi naman siya terorista. So, bakit? Bakit siya gaganunin ng Amerika? Kung totoo yung sinasabi niya, ano yung pinakamagandang rason? O kasi si Tebes, kaya siya nagtatago kasi sinabi niya na yan nun. Tinaniman nga siya ng tinaniman. Dinamay nga siya sa kaso na wala siyang kinalaman. So, ibig sabihin, meron talagang gustong meron talagang gustong tumrabaho kay Tebes. Pero dito kay Pastor Kibuloy, parang ang dating so sobrang dikit niya sa mga Duterte, itong mga nangyayari ngayon ay feeling niya part yun ng hindi untouchable ng mga Duterte, kaya siya ang kinakana, ganun. Yun bukas. It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Hindi raw alam ni Duterte kung nasaan si Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Naglabas na ng sabina ang Senado para harapin sa pandinig ukol sa mga nangyari umanong pang-aabuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Gayon din ang Kamara para naman sa investigasyon ng paglabag umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan honorary chairman si Kibuloy. Ang sabi ni Duterte dito,
it's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Mula sa GMA Regional TV, Juan On. O kung makikita mo, ayan, yung ito pong mga ito, yan po yung mga media team na nag-interview sa kanya. Iba-iba ng mga channels, pero yan yung mga media team. Yung media panels. Makikita mo na talagang kilala nila si PRD. At dyan sa interview na yan, nakikita mo na nagbibiru-biruan pa sila. So, feeling ko talaga yung kahapon, it was really planted. So, feeling ko talaga planted yung yung interview na yan yesterday. Talagang feeling ko it was done dahil palalabnawin na nila yung issue. Palalabnawin na nila and move on na tayo and focus na tayo doon sa mga totoong issues. O hindi ba? Kayo ba naniniwala doon o hindi? O ano pa ang inyong mga opinion? Lagay nyo yung mga opinion nyo dyan. Kasi ako talaga, hindi ako maniniwala na basta na lang babawi, na seryosong babawi ni PRD yan eh. O hindi ako maniniwala eh. Kasi hindi naman itong matanda na to pag nakakausap, lalo na kasi kami nakausap na namin ng ng personal na kami lang eh. Sabi ko nga sa inyo, yung mga sinabi niya doon sa Davao, sinabi niya yun sa amin. Tapos bigla niyang binawi na dito. Meaning, let's not talk about it anymore next time. So we cannot talk about Mindanao secession anymore because I addressed it already. You cannot ask me about yung drugs issue ng mga nasa pamahalaan ngayon because I said wala na. Ngayon, meron akong isang tanong. Yun bang video? Tatandaan nyo, meron siyang video na sinasabi niyang it does not exist. So ngayon, mapapatanong ka, does it really exist or not? Kasi sabi nga ni Garski, subukan mong ulit-ulitin, lalabas ulit yan. Ganito kasi yan. Si PRD kasi, when he talks, everybody listen. So pag sinabi ni PRD, yung pagkambyo ni PRD na yan, lahat ng mga followers niya, which is millions, will understand him. Pero kapag si PRD tumayo na naman dyan at nagsisigaw na naman, nagsalita na naman ng mga galit, yung mga followers ni PRD magagalit na naman yan. So walang actually marami lang medyo nagulat sa kanyang mga sinabi rito, but definitely hindi siya iiwanan ng tao dahil lang dito sa kanyang pagbawi ng mga una niyang sinabi. Tsaka siguro, sabi nga ni Ray Dino, tayo nag-a-assume lang hindi natin sinasabi na ito talaga. Pero siguro, kaya din pinatay na ni PRD yung issue ng drugs kasi baka hinahanap niya nga ilistahan ng PIDEA. Dininay na ni Bato. Dininay na ng PIDEA natin. Siguro tapos wala siyang may labas na yung tokhang list na nandoon yung pangalan ni BBM. Kaya kaysa kulitin pa siya ng kulitin tungkol sa listahan na yun, nahanap mo na? Nahanap mo yung listahan? Nahanap mo na? Di pinatay na lang niya. Para sa akin, yun yung the best way to do, the best thing to do kasi para matapos na yung issue. Besides, di ko naman na kailangang magpaliwanag because wala naman akong pangarap na talaga eh. Di ko naman na kailangang magpabango. Wala naman na akong pangarap na makabalik sa gobyerno. Yes, totoo yan. Napakalaki ng tiwala ng mga taong bayan kay PRD. So, sa isang araw, kapag nagsalita ulit to si PRD, binalik niya yung mga sinabi niya sa Davao. Kita mo, tuwan-tuwa na naman yung mga tao dyan. Sabi ni Roque, nakita din daw niya yung papel na yun. Baka mapapil lang siya. Kaya nga siguro, kung meron man hawak si PRD na ganun, siguro i-reserve niya yun. Kumbaga kanya-kanya sila ng hawak ng alas kasi ang gobyerno may alas sila na ICC. So si PRD meron din siyang alas na mga magpo-prove na medyo gewang-gewang tayo dyan.
O, di ba? Dangsky, Altamirano, ba't tumatawa ka? Sabi siguro ni Dangsky, ang hirap ng trabaho ni Boss Dada. Hindi, sa totoo lang, ako nga kagabi, nagtampo rin ako eh. Sabi ko, ala, bakit ganun? Tatay Digong, ba't binawi mo? Siyempre, yun yung initial na emotions natin dahil parang nagulat tayo eh. Di ba? When emotion is high, intelligence is low. So, galit na galit tayo kagabi. Kaya si Tatay Digong, ba't may mga death threat kami, kakatanggol namin sa'yo. Tapos, binubugoy-bugoy mo lang yung mga statement mo, di ba? Narinig nyo naman ako nagsalita ng ganun kagabi. That is because talaga namang medyo, magugulat ka talaga. Wala, ba't ganun? So ayan. So ano pa ba mga balita natin? Ito. Ayan, PRRD muling iginiit na wag gamitin ng administrasyon. Ito yon, isa pakinggan din natin tong balita na to. Wag gamitin ng administrasyon ng Chacha para sa kanilang pansariling ambisyon. Yan naman talaga yung sinabi niya. Yung administrasyon ang isinusulong na charter change, Chacha, dahil sa sariling ambisyon nito. Yan ang muling panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong ibabalita ni Angel Pastor. Matapos ang hakbang ng maisog prayer rally sa Cebu City noong linggo, isang press conference naman ang sinagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa... kasi sabi nga ni ni 2Bear3, nasan na ang mga dukyot? Well, you have to understand, PRRD is being ridiculed for the past 6 years nung siya pa ay presidente. Ang dami ng mga pambababoy, pambabastos, vlog contents about him, about itong mga bagay-bagay. Sabi ko nga sa inyo, si Maharlika, tinawag pa siya namang kanor eh. Wala nang pakialam si PRD. Sa tandang-tanda ko pa na to. Sa edad ko na to, magagalit pa ako sa mga maling perception nyo tungkol sa akin. Wala na akong paki dyan. Ang pakialam ko nasa bayan na. So whether isipin ng mga oportunista sa content, at gamitin itong pagkambyo ni PRRD na ito against him, may mawawala ba kay PRRD? Wala. Because katulad ng mga Marcos, ang mga Marcos maliliit pa sila, lahat na ng klaseng masasamang pangalan or tawag na itawag na sa kanila. Si PRRD for the past 6 years, na pag-upo niyan sa Malacanang, hindi yan mahilig magdemanda ng mga ng mga fake news peddlers noong panahon niya. O hindi ba, mula simula hanggang matapos siya, sila Jim Paredes, sila Tordesillas, yang Rappler, yang si Pinoy Aculag, di ba, panay ang banat sa kanya. So ito si PRD, sanay na rin to sa ganitong klase ng laro, yung maduming laro ng political vlogging. So na yan, hindi na yan bago sa kanya, and this is something na sigurado kong least yung kanyang concern. Davao City nitong Martes, kaugnay sa usapin ng pagbabago ng saligang batas. Muli iginiit ng dating Pangulo na hindi dapat mangyaring baguhin ang saligang batas na ang makikinabang lang ay ang mga nakaupo ngayon sa administrasyon. Sabi ni Nanay, in fairness, ang galing, bakit na naman? Hirap na ako dito, Nanay, promise. Wala akong, hindi ko talaga iniisip or hindi ko pinlano kung ano yung mga sasabihin ko. Basta, sinabi ko lang, hahanapan ko ng magandang paliwanag na maganda itong mga pinaggagawa na to ni PRD. Maniwala sila o hindi, bahala sila. Basta, hahanapan ko ng mga magagandang anggulo. Kasi hindi ako naniniwala na si Tatay Digong ay nagsisinungaling siya. Ibig sabihin, sasabihin nila, hindi pa ba yung pagsisinungaling? Meron kasing nagsisinungaling na nagjo-joke. Meron talagang yung nagsisinungaling na nanloloko eh. May nagsisinungaling na nagloloko at iba rin yung nagsisinungaling na nanloloko. Malaki ang pagkakaiba nun. At sa nakita ko yung interview niya kahapon, nagsisinungaling siyang nagloloko. And kilala na kaya nga namin pina-follow si PRD because kilala na namin siya.
So kayong mga hindi nakakilala sa kanya, problema nyo na yan. Whatever it is na i-content nyo about this, whatever content na gawin nyo about this live stream, it will not change anything. DDS will still be DDS. We will not die. We will multiply. Wala ba na kung problema sa... But it must be purely motivated to improve the interest of government and country. It will never be used to promote the ambition or ambitions of Congress or by anybody else, even by the Supreme Court. But besides, if meron man, it should not apply to them who made the changes modification. It should be, I said, progressive. It should apply to future elected or appointed people. Para walang... Not even to the next president. Not even to the next president. Patutsada naman ang dating Pangulo na kung ano ang nakasaad sa konstitusyon kaugnay sa tagal ng panunungkulan ng Pangulo ay hindi na dapat ito baguhin. Dapat anya mayroong panahon na ang mga susunod na Pangulo ay manggagaling din mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. This is the democracy. Rotation dapat. Now is the time for Bicolano to be president. Maybe tomorrow from the southwestern part of Mindanao, which would be Zamboanga towards Pulo. I would even relish an Ifugao president. Turno-turno tayo, huwag natin suluhin. O, di ba? So, yun lang yun. Ang sinasabi lang ni PRD, economic chacha, okay yan. Pero kung charter change, palit politika, pahabain yung mga termino ninyo, tapos gawing 2 termino presidente, o kaya gawing federal ngayon, na yung implementation is ngayong administrasyon din, hindi pwede. Yan, firm naman si PRD niya. Sabi ko nga sa inyo, buti sana kung lahat talaga. Binago niya, hindi. Diba? O binago lang niya yung mga bagay na ayaw niya nang balikan pag-usapan ulit. Ano yun? Mindanao secession. Ano pa? Yung sinabi niyang adik. Ano pa? Wala na, yun lang. Yun lang, pinatayin niya na yung 2 issue na yun because wala namang kwenta yun eh. I mean, yes, may kwenta naman talaga yung may kwenta naman talaga mga bossing yung kailangan ang presidente mo ay sober. O, di ba? Ang presidente mo ay hindi addict. O, hindi ba? Importante naman talaga yun. Pero, may ang sinasabi ni PRD is, wala na, nandiyan nanalo na eh. Sinabi ko na sa inyo nung kampanya, hindi naman kayo na rin nakinig eh. So, nandiyan na yan eh. Kung nagda-drugs pa sila ngayon, ito maganda tong sasabihin ko Ewan ko maganda talaga. Kung nagda-drugs pa sila ngayon dahil sa sinabi ni PRRD sa Davao, malamang sa malamang nagsihinto na yung mga yan. Tama? Uy, magsihinto na tayo. Binisto na tayo. Magsihinto muna tayo. O, diba? After nung term natin, doon na tayo ulit bumatak. Total, naman na diba? O kaya, pasimple na lang tayo. Oo, nakarating na kay Digong. Pucha, baka lumabas yung video. Pucha, nakarating na kay Digong, baka lumabas yung Matrix. O yung drug list. O so na muna tayo, laylo na muna tayo, di ba? So kumbaga, yung ginawa niya talaga sa Davao pangbugaw. O at nabugaw naman niya, nagising naman niya yung mga diwa ng mga hindi nagtatrabaho. Ngayon, nakuha niya na yung gusto niya. Ay nako, thank you very much Ma'am Kish. Hello, good morning sa iyo. Maraming salamat sa iyong suporta sa ating channel. Mabuhay ka. Mas mahaba, mga 728 years. Oh, di ba? Oh, so yun mga boss. So kung sila man ay humihit-hit sa ngayon, sigurado ko after Davao nagsihinto na yung mga yan. Kung
Hindi natin sinasabi na totoo o hindi kung sa question mark. Tama, pangbugaw lang yan, pangbugaw. Sabi nga niya ano yung ginamit niyang term? Atik-atik? Ano ba yung atik-atik? O kasi ang atik-atik, sa amin yung atik yung yung kisame mo, tapos may lagayan ka pa ng gamit sa ibabaw ng kisame, atik yun. Yun na yan. Wait natin, ano pa natin to PBBM, ito maganda rin to. PBBM tinawanan ng akusasyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ipapatumba daw siya ng US. So ito na nga yung sinasabi ko. Before magsalita si PBBM tungkol dito, sinabi ko na to nung una pa. Na let's say for example, totoo yung sinasabi ni Kibuloy na siya ay sinosurveillance at gustong ipapatay ng US. For what reason? Ano ba siya? Nagpabagsak ba siya kasama ba siya sa nagpabagsak ng 9/11? Kasi as far as I know, ikukulong ka kung dapat kang ikulong sa Amerika. Pero para ipapatay ka, I really don't think so. I-play natin to. Harapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Di ba? Maraming mga nagtampo sa akin dyan. Sinabi ko, di ba, na pastor, kung pumunta ka sa Senate, o kaya sige, wag kang umattend sa Senate. Tapos pag inilabas yung contempt order, magpakulong ka. Kasi lalabas na martir ka. Alam mo naman mga Pilipino, gusto niyan sa mga bida na inaapi. Mas lalong makukuha mo simpatsya ng tao. Huwag ka nang nagsasalita, nagsasabi na sobrang pogi mo at nagkakandara pa sila sa'yo. Hello, OW67. How are you? Mabuhay ka. Malapit na umuwi ito si OW67. Ito na yung sombrero mo, Ma'am Owi. Ito na. Ito na yung sombrero mo. Papipirmahan ko na doon sa magkapatid. Sige, pakinggan natin itong balita na ito ulit, yung kay Pastor Kibuloy. At yun nga, sinabi din pala ni PRRD na di magpakulong ka, di ba? Kasi it will make you a hero. Tingnan mo nangyari kay Badoy at saka kay Ka Eric, di ba? Naging hero pa silang dalawa. Harapin ang mga tanong ng Senado at Kamara. Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy kaugnay ng hinaharap nitong mga akusasyon ng pang-aabuso. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan ng pastor na magpa-aresto na. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Natawa si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong nagsabwatan daw sila ng Amerika para ipadukot at ipapatay ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. Imbes na kung ano-anong pinagsasasabi, magpaliwanag na lang daw sa Senado at Kamara si Kibuloy. Hindi, kasi may tendency si pastor na mag-isip ng siya isip lang niya totoo. Diba? Katulad nun yung sabihin niya na siya ay appointed son of God. Siya lang naniniwala doon, tsaka yung mga ka-church niya. Yung buong Pilipinas, aside from them, hindi na naniniwala doon. So that's the problem. Ang isyu ng pastor sa Senado ay ang mga pang-aabuso, pananakit, panggagahasa at sapilitang pagtatrabaho umano sa mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Yan. So if ipapasok mo si BBM dito tsaka yung kanyang asawa na si Lisa Araneta sa kaso niya na 11 years ago, kaso niya na sa Amerika. So anong magiging pakinabang? Let's say for example, okay, pinatrabaho siya ni Bongbong at saka ni Presidente Bongbong at saka ni First Lady Liza. Anong pakinabang nila kung halimbawa makulong si pastor, magsara yung simbahan niya? Yung bang kayamanan ni pastor mapupunta sa kanila? Yung bang mga followers, church goers ni pastor mapupunta ba sa kanila? Hindi naman. So wala talaga akong nakikitang reason sa pamilya Marcos para trabahon siya in the first place. Kung merong magpapatrabaho sa kanya, yun yung mga simbahan na kaaway niya.
Pero definitely not the government kasi hindi naman religious sect ang gobyerno eh. At saka this government is the government of Iglesia ni Cristo, mga kapatid na Islam, mga Buddhist, mga atheist, mga born again Christian, mga Romano Katoliko, ng mga Sabadista, ng mga Mormons, ano pa ba? Oo, kumbaga diverse ang ang religion dito sa Pilipinas eh. Halo-halo. Oo, ganun karami. Iba-iba na salita natin, napakadami pa reliyon. Ang dami pang magnanakaw sa gobyerno, lahat dito madami. So yun yung so kung hahanapan mo ng relevance, kung ako si BBM, matatawa talaga ako kasi bakit una sa lahat, kung may kaso ka sa batas, marami pang mas matindi yung mga kaso sa'yo. So siguro sila yung ipapahabol ko, hindi ikaw, Ami. At ayun na nga, naging magkaibigan sila. Naging tawag dyan, naging silang magkakakampi dahil nga nung kampanya eh. Si Minay ang talagang network na nagdala kay BBM dahil lahat yan, TV5, ABS-CBN, GMA, lahat yan, puro si Lenny Robredo dinala ng mga yan. Oo, so hindi ko talaga magets. So si BBM natatawa rin siya, di rin niya magets. Kaya nga para maliwanagan ng lahat, ang sabi niya, pumunta ka na sa Senado, harapin mo na yun. O kung ayaw mo harapin, problema nyo na yan. Ang dami kong problema sa Pilipinas, sabi niya. Hindi ko pa nga nakukuha yung 20 pesos na bigas eh. Payo ni Pangulong Marcos kay Kibuloy. Just face the questioning in the House and in the Senate. Kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Kabilang sa... Exactly. Hindi kaya, hindi kaya, natatandaan nyo, yan, katulad yan, si Bagong Lipunan, no? At sinasabi nga ni Bagong Lipunan na si Maharlika daw, kaya naman daw yan bumaliktad sa mga Marcos, nagalit sa mga Marcos at kung ano-anong mga sumbong, ano-anong mga puting ahas, mga expose, ang pinaglalabas niyan sa mga pamilyang Marcos according to Bobol Lipunan na tanga naman. Sabi nga na hindi daw kasi nabigyan ng appointment. So galit na galit dahil di nabigyan ng appointment. So hindi kaya si Pastor, kaya idinamay niya si Bongbong at saka si Lisa dahil sa galit niya na sa kabila ng lahat ng sakripisyo na ginawa ko, lahat ng sakripisyo na ginawa ng channel ko, tinalikuran kayo lahat ng channel ko lang yung nagdala sa inyo. Sa channel ko lang ikaw umatin ng debate dahil advance yung question. Diba? Yan yung sinasabi nila. So hindi kaya hindi nadamay siya ni Kibuloy dahil sa parehas na na pagtatampo na sa kabila ng pagtulong ko sa iyo, yung gobyerno mo pa yung nagdidinig sa akin ngayon pagdating dito sa mga walang kakwenta-kwenta at matagal ko nang shinrag off na mga gawa-gawang issue tungkol sa akin. Diba? Kasi kung makikita mo sabi nila, kaya daw galit na galit yung mga tanso na bumaliktad kalaban na ng kinandidato nila kasi hindi nabigyan ng posisyon. Nagtampo, nagalit, bumanat. So baka ganun din yung pakiramdam nito ni Pastor Apollo Kibuloy kasi mukhang nanonood din naman siya dun sa mga vlogger na yun. So hindi kaya niya dinama yun dahil nagtampo siya. Gawa ng grabe kayo, laki ng ginastos ko sa inyo tapos hindi ko man lang kayo mapapakinabangan. Hindi nyo man lang mautusan hindi nyo man lang mautusan yung Senate na wag nang pansinin itong mga ganitong gawa-gawang istorya lamang. Kasi ako naniniwala itong hearing talaga nito ni Risa, ang kalaban talaga dito ni Pastor Kibuloy, si Risa, matagal na siyang tinatarget niyan. Panahon pa lang ni PRRD, tinatarget na siya niyan. Wala na sa PRD, mas lalo siyang tatargetin niyan dahil may ididikit pa yung mga Duterte dyan sa kay Kibuloy na yan. But I don't think na yung mga Marcos ay magkakaroon ng hand
dito sa kaso na to unless totoo na hiningi siya ng US sa mga Marcos. Unless otherwise. Sa mga aligasyon kay Kibuloy ay ang isiniwalat sa Senado ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene. Sabi ni Norbert, your perception about Kibuloy is 50-50. Sorry, ganun talaga. 50-50 talaga. Hindi naman tayo bias masyado dito. Oo, kay PRRD lang tayo bias. But other than PRD, wala na. Patas-patas na tayo rito. Kinakampihan namin si Kibuloy sa lahat ng mga laban niya patungkol sa pagtulong niya sa bayan. Laban niya sa SMNI. Pero pagdating dito sa kaso na may mga nagrereklamo sa kanya, laban niya na yan. Wala na tayong magagawa dyan. So yes, we are 50-50. Ano naman ako dyan? Aminado ako dyan. Hindi ako 100% sold sa lahat ng mga nangyayari ngayon pagdating kay Pastor Kibuloy. Nakita niya raw na binigyan ni Kibuloy noon ng mga bag na may lamang samot-saring baril ang kaibigan at kaalyado ng pastor, ang mag-amang dating Pangulong Duterte at Vice President. Sabi niya, you just dislike Kibuloy. Well, for your information, Norbert, I am friends with the Kibuloys, not with Pastor Apollo, but with yung mga yung mga pamangkin niya. I am friends with them. So you are not in the position to claim what you are claiming now. That's your assumption and it's wrong. I'm sorry, Norbert. Maybe you're not listening to my previous kwento about the Kibuloys. Just like what I've said in terms of yung religion ni Kibuloy, I'm not a member of the Kingdom of Jesus Christ, but I love watching him preach. Oo, kaya Norbert, iiyak mo na lang yan sa nanay mo. Sumbong ka na lang sa nanay mo, pasensya ka na. Kung nasaktan ko ang iyong damdamin, pasensya ka na. Pero hindi kita aamuhin, hindi naman kita syota. Kaya Norbert, kung ano man ang iyong pinuputok ng butsi, sumbong ka sa nanay mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Diretso na natin to kay PBBM. President Sara Duterte. Buwelta naman dyan ni Digong kagabi sa isang press con sa Davao City. Marami siyang baril kaya hindi niya na kailangan humingi sa pastor. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang... Alam nyo ba? Alam nyo ba? Sige, lalabas ko na ang iyong ang totoong anyo. Alam nyo ba na si Karaoke Bear 2 ay pamangkin din ni Pastor Kibuloy? Kaya nga, nag-chat pa kami niyan eh. Kaya huwag kayong assuming. Doon lang tayo sa tama. Si Karaoke Bear ay itago natin sa pangalang si Papa Bear. Siya ay pamangkin din ni Pastor Apollo Kibuloy. Siya at saka si Adonai Kibuloy, yung aking kaibigan. Sila nga, chill lang, nandito. Hindi nga ako ginajudge eh. Ikaw pa, judge mo ko, Norbert. Hoy, Norbert! Ano ba yung apelyido mo? Huwag ka nang iyakin. Bawal dito yan. Kung gusto mo, naka-live ngayon, yung may ngayon, merong meeting ngayon dyan sa Prayer Mountain. Magpunta ka na. Believer sa kanya ng kanyon bukas o masinggan. That's a very stupid proposition. Ito naman to si Janet. Ito naman yung mga kulto naman ni Maharlika. Diyan ka mali, Dada. Hindi ganun ang dahilan kung bakit bumaliktad si Maharlika. Ang sinasabi ko nga, pwedeng ganun. Di ba nga sinasabi? Huwag kayo sa akin magalit kay Kaloy. Si Kaloy nagkakalat nun. O kaya nga sinasabi ko, hindi kaya ganun din. Di ba? Kayo talaga, yung mga comprehension ninyo, ang hihina. Nood kasi kayo ng nood sa chismosa ng mga vlogger. Huwag na kayong iyakin. O hindi to channel ni Maharlika. Ano gusto nyong gawin? Sambahin namin si Maharlika dito.
Si PRRD nga, binabanatan namin dito si Bato, si Maharlika pa. Ipatato mo si Maharlika sa mukhaan mo para maging magkamukha kayo. Yung paratang nyo, hindi kami nagparatang nun sa kanya. Paratang yun yung dating aso niya na si Kaloy. Aso niya yun, best friend niya yun, palamunin niya yun eh. O, pag sinabi nun, malamang totoo eh. Aso niya nga yun eh. Nagatong mga iyakin na to. Akala ko ba matatapang kayo? Tatapang nyo eh, iyakin naman pala kayo. Kayo talaga oh. Masyado nyong minamahal si Maharlika, di kayo kilala niyan. Buti ako, kilala ko kayo lahat na nanonood dito. Nasaniban na sila ng puting ahas, pakitaan ko kayo ng itim na ahas, makita nyo. Ay, hindi pala itim na ahas yun. Itim na galunggong lang pala yun. O, diretso. Niyan, minaliit ni dating Pangulong Duterte ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika. Ito naman, hindi ganun si Maharlika. Hindi ganun. Hindi siya ganun. American citizen siya. Putang ina, magkakilala kayo? Sino magkakilala? Si Kaloy, si Maharlika o si Maharlika at ikaw? Nagkita na ba kayo? Ang dahilan, kaya bumaliktad si Maharlika, American citizen siya. Kaya di ubra yung mga paratang sa kanya. Eh yun ang sinabi niya. Kaya nga galit na galit kay Paul Soriano eh. Kasi si Paul Soriano, American citizen, pero nabigyan ng posisyon eh. Eh talaga oh, huwag kayo masyadong panatiko sa tao. Masyado kayong mga G-yakin, yung mga jutang Ginimes Jejimon eh. Wala kayong mga Jejimon. Bawal ang mga G-yakin dito. Oh, mga G-yakin kayo eh. Sige na. G-play na natin G-tames. Malit na kaso yan. America would not go into that. What I can say is that maybe some... Oh, even, tinan mo ah. Oh, ito si Mr. Norbert. Oh, look. PRRD even said na maliit na kaso yan. The US will not get into it. It's PRD. Magalit ka kay PRD. Sabi mo kay PRD na ayaw lang niya kay Pastor Kibuloy sa simbahan ni Pastor. Eh, ano niya yun? Si Pastor eh. Ano mo yun? Si Pastor, ano niya yan? Na spiritual advisor niya yan. O alam mo ba nung ikinuwento nga sa akin yung tinulak niya sa ano? Sa tuwi daw ito si PRD, nagsasabi nagkukumpisal kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy daw nanghihina sa sobrang dami ng kasalanan nito ni PRD. Ganun na relasyon ng dalawa na yan. O pero sinasabi ni PRD dito na hindi totoo yun. Eh masyadong maliit yung kaso na yan para pakialaman ng US, napakaliit niyan. Unless nga merong request talaga galing sa taas na kanain si Pastor. Pero ang tanong nga, bakit ko naman kakanain? Eh unang-una sa lahat, napakamakapangyarihan ng US kasi may extradition treaty tayo sa kanila eh. For the past 11 years, bakit ngayon lang nababalita nalalabas yung extradition treaty? Kaya nila yung kung talagang gusto nila, walang imposible. Nakapasok nga yung EDCA nila dito sa Pilipinas, wala tayong nagawa eh. Muntik nga makapasok yung mga Afghanistan dito sa Pilipinas, muntik tayong walang magawa eh. So napakadali lang kung talagang gustong pitasin ng Amerika ito si Kibuloy, hindi na kailangan ng Amerika ng tulong ng kahit sino, kayang-kaya nilang gawin yan. Oo, sabi niya, that's only my perception, don't be so sensitive. No, you are the one who's sensitive. I think you have sensitive teeth. Please brush with Sensodyne. I'm not sensitive, but I have the mic, you don't. So I can say anything I want, you can't. Hello, Michelle Mangarin, thank you very much sa'yo, mabuhay ka. Oh, so Norbert, you only have your keyboard and I have the mic. I'm superior, I'm sorry. I hope you get it. Oh, so whatever it is, whatever your battle cry is, I will not give a damn. So play.
Somehow his life is in danger. Ang sinasabi ni Digong na maliit na kaso sa Amerika ni Pastor Quiboloy ay ang puwersahang sex trafficking. Sex trafficking ng mga bata sa abot-saring uri ng panluloko gaya ng bogus na kasal at gawa-gawang visa, pagpupusitang bulto-bultong pera at money laundering. Ang mga kasong yan ang dahilan kaya kabilang si Quiboloy sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Sabi ko nga sa iyo para i-discredit mo ang isang ibanghilista, ang isang evangelist na nagpapangaral sa salita ng Panginoon, yung sirain mo yung kredibilidad niya sa papaanong paraan. Sex trafficking of children, fraud and coercion, marriage fraud. Ano yan? Yung marriage fraud na yan? Ano yan? Trip na trip gamitin ni tawag dyan, si Ontiveros kasi nagawa niya na yan kay Aguila. Kaya yung formula na ginawa niya doon sa pagpapakulong kay Aguila o kay Senior Aguila, yun ang ginagamit niya ngayon kay Quiboloy. Yan, fraud and misuse of visa, hawk cash smuggling, promotional money laundering, concealment money laundering. So may pera. So ibig sabihin, inaatake yung abuloy. Yung ikapo. Pangalawa, yung pagiging sagrado ng tao, sex yung ginagamit. O ano pa? Money laundering. So para sirain mo yung kredibilidad ng isang evangelist, ganyan ang gagawin mo. Lahat ng mga parang pare, di ba? O para sirain mo yung reputasyon ng pare, o bigyan mo siya ng batang babae tas dalhin mo siya sa motel, ganun. So lahat ng itong mga kaso na to, hindi pa naman to napapatunayan. Even sa Amerika, hindi pa to napapatunayan eh. Yan nga yung hinihiring ngayon sa Senate na kaya nga sabi ng mga senadores, lahat ito criminal case eh. Criminal case ito, bakit hindi pa natin hayaan na yung korte yung magdesisyon dito? Ganun yun. Kayo talaga pinapalala niyo yung sitwasyon eh. Guys, sa Amerika, ipinasabi na ang pastor pero di pa sigurado kung dadalo sa susunod na pagdinig. Heto naman ang payo ng dating Pangulo kay Quiboloy. Get yourself arrested. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. Dagdag pa ni Digong, hindi niya alam kung saan ngayon nagtatago ang pastor. Ayon naman sa abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio, nandito lang sa Pilipinas ang pastor. Nagdadalawang isip daw siya kung sisipot sa pagdinig sa Senado, lalo't komite ni Senadora Risa Hontiveros ang nangunguna rito. Mukhang hindi naman po in aid of legislation yung pagdinig ng committee ni Senator Risa Hontiveros. In aid of persecution po yun eh. Umaasa naman si Senador Hontiveros na tatablan kahit paano si Quiboloy. Ngayong mismo si Pangulong Marcos na ang nagsabing humarap siya sa Senado. Kapag di pa rin sila humarap sa bisa ng sabina, ay isa-cite ko sila in contempt at paarestuhin. Nagbabalita mula. Alam na natin na yun yung mangyayari. Which is, even if magpunta rito si Pastor Quiboloy, ano lang yan, tawag dyan, doon din mapupunta yan. Doon din mapupunta yan. Siguro si Pastor, dahil hindi naman siya sanay siguro sa mga ganito, sanay si Pastor na laging pogi yun sa camera eh. Baka pag nagpunta siya sa Senado, tapos bombardin siya ng mga ni Risa Hontiveros at saka nung mga nag-aakusa sa kanya, baka hindi niya alam kung paano niya i-handle yun. But then again, we are only speculating. We can be correct, we can be wrong. Ano na yan? It's up to you to decide. Sabi nito ni Norbert, we all know nothing. Hindi, kayo lang. Ikaw lang ang walang alam. I know a little. And I also know sensitive information. But not as sensitive as this. This is all fabrication. I am sure that all of these are fabrication. So yun ang bottom line. That's the bottom line. That being said, sinabi pa nga ng Senado na titiyakin ang seguridad ni Pastor Quiboloy. Kasi ang sinasabi niya is, I cannot go there
nagtatago ako because somebody wants to kill me o the US wants to kill me. So ngayon, I cannot go there. O kaya sinasabi din ng Senate ngayon na don't worry, we will protect you. So nag-a-adjust ang Senado para sa kanya. And sinabi din naman ni PRD na you should go na, you should attend. If you don't want to, then you'll get imprisoned. You cannot stop the inevitable. Ano pa ba? Yung mga natin dito? Yung ating mga ito. Wala pa ba si Banat Bay? Ito, pag-usapan naman natin itong tungkol kay Teves. Kasi kahapon, ilang araw na sinunod-sunod. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Gagamitin talaga nila yan si Teves para, alam mo na, ma-whitewash yung mga, kumbaga gamiting smoke screen doon sa mga issues na dapat nating tinatalakay ngayon. So nabuhay na naman si Boying, lumabas na naman si Digamo, kaya buhay na naman ang issue kay Teves. So una, nag-issue ng cancellation ng passport. Pangalawa, biglang nagkaroon ng ng panibagong utos. Bagong utos sa immigration na alam nyo naman na yung istorya na yun. Pangatlo, eto na, ginawa na po siyang red notice. So ibig sabihin, siya po ay pwede na pong tugisin ng mga bansa na miyembro ng Interpol. So kung halimbawa pwede na siyang habulin ng Interpol sa kahit saan man siyang lupalop ng mundo nandoon. Ayan so ipakinggan natin itong balitang ito. Ano ba itong red notice na ito? Kasama na si dating Congressman Arnie Teves sa red notice ng Interpol. Pero ang kampo ni Teves hindi raw napapahala rito. Nasa frontline ng balita niya, si Gary De Leon. Pwede nang arestin si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. na mga miyembro ng International Criminal Police Organization o Interpol sa buong mundo. Kasunod dyan ang pagkakasama ni Teves sa Red Notice list ng Interpol. Kinumpirma mismo ito ng Department of Justice at ng Anti-Terrorism Council. Ang Red Notice list sa hiling ng bansa sa law enforcement unit sa daigdig na hanapin at arestin muna ang isang tao. Nakasaad sa dokumento ng Interpol na pinaghahanap si Teves dahil sa pagiging mastermind umano niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Pinaghahanap siya for his participation as the mastermind in the killing of 10 individuals. Putang ina naman. Ewan ko bakit ganito tong itong Department of Justice natin, pati itong Anti-Terror Council. For his participation, guilty na ba? Nahatulan na ba ng korte? Asan na yung presumption of innocence? Di ba guilty beyond reasonable doubt dapat? Di ba guilty unless or innocent unless proven otherwise, or guilty unless proven otherwise? So bakit dito sa sulat na to, it's as if na na sentensyahan na siya ng korte. For his participation as the mastermind in the killing of 10 individuals, as the mastermind, hindi ba pwedeng sabihin allegedly? Grabe naman kayo. Nag-recant na nga yung 10 testigo nyo. So, ibig sabihin, bakit pa uuwi si Teves? Ako, I will urge Teves not to go home. Why? Uuwi ka, ganyan ang trato sa'yo? Kahit na hindi ka pa naman na nagsisimula yung hearing sa korte, putya, guilty ka na. Sa mata ng Anti-Terror Council at ng Department of Justice, bakit ka pa uuwi? Miski ako. Itatatwa ko yung pagiging Pilipino ko kung mismong yung bansa na pinakamamahal ko, na part ako ng House or Congressman ako na gumagawa ng batas para sa ikauunlad ng Pilipinas, makatulong sa mga Pilipino, tapos Pilipinas pa mismo yung nanggigipit sa akin sa kabila ng mga nagawa ko sa bayan, miski ako, tanggalan nyo na ako ng passport, okay lang, ayoko nang maging Pilipino.
Hindi kasi ganito. Yung Interpol kasi, mga bossing, kung ano yung ipasa ng gobyerno natin sa kanila, yun lang din ang paniniwalaan nila. Will the Interpol investigate kung totoo ba yung binigay sa kanya ng government? Ia-assume ng Interpol na yung gobyerno ng Pilipinas nagtatrabaho ng maayos. Hindi na nila iimbestigahan yan na totoo ba na siya? Asan yung ruling ng korte na siya? Hindi na maghahanap ang Interpol. Pagka tinanggap ng Interpol yan, wala na, hindi na ko-questionin ng Interpol yan. Parang mga pulis yan eh. O yung mga pulis natin, hulihin mo si ganito. Nagnakaw siya, magtatanong pa ba yun? Asan yung ebidensya? Wala, hindi na. Basta pag sinabi ng superior nila na hulihin, huhulihin lang nila yan. So wala pang hearing, may desisyon na kagad. Ibang klase. Oo, sabi nga ni Mosali, grabe no, guilty na agad, wala namang actual na ebidensya. Oo, kalokohan, wala pang hearing, may judgment na. This is not this is not like the administration as a whole. This is just DOA. Ay, DOJ. DOA. O, pag umuwi siya dito, DOA yan, dead on arrival yan. Kaya sobrang ayan sabi nga ni Bright Naria, weaponized na ang Anti-Terror Council. Pati ba naman yung Interpol, ginagamit nyo pa dyan sa pamumulitika nyo? Mahiya naman kayo. Ayan sabi nga ni Dave Tibo, parehas pa kami nang sinabi, ginamit pa yung Interpol sa pamumulitika. Walang due naman talaga. O yan, titigan yung maigi. Ganito ang Department of Justice. Kahit na wala pa mang desisyon ng korte, yan na nga. So, kailangan siyang hulihin for his participation as the mastermind in the killing of 10 individuals and injuring several others in Pamplona, Negros Oriental last March 4. Mantakin mo, sana man lang nilagay dyan na allegedly, allegedly the mastermind in the killing. Wala eh. Ayan kalinaw-linaw. Umano niya sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at 10 iba pa noong March 2023. Gayun din ang pagtatalaga. Ano mangyari sa inyo to? Ito sana lang mabuhay ka pa. Tapos matapos kayo sa inyong termino. Tapos sana may isa rin sa gobyerno sa susunod na gumawa niyan sa inyo. Tapos magmakaawa kayo sa tao na ang simpatya mapunta sa inyo. Baka kaya binuhay ka ng Diyos. Baka kaya ka binuhay para maranasan mo rin itong paghihirap na to. Kasi kapag ka na-deads ka na, wala na eh. Sarap buhay mo na sa langit. Baka sa impyerno eh. Ewan ko saan ka pupunta. Pero maling-mali itong ginagawa nyo. Sobrang maling-mali itong ginagawa nyo. Okay lang naman. Kung halimbawa, si Tevez, di ba? Nakauwi sa Pilipinas, kinulong nyo, tapos nag-hearing, tapos natalo siya. Natalo siya. Di babanatan pa natin siya. Sabihin natin, talaga Tevez. Buti nga sa'yo yan. Di ba? Paano kung hindi naman pala talaga siya? Tapos, ayan, ginaganyan nyo. Anong tawag sa inyo? Kay Tevez bilang terorista. At iba pang kaso ng pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Furthermore, said accused is allegedly involved. Ayan, dapat ganyan. Allegedly involved. So ibig sabihin, kapag kasi yan ang binigay mo una sa Interpol, sasabihin alleged lang pala eh. Hindi pa pala to fugitive eh. Hindi pa naman pala to nakakasuhan, hindi pa naman pala to nasisentensyahan eh. Bakit namin uhulihin yan? Ang red notice na yan ay kinatuwa ng byuda ni Digamo. Kinatuwa ng byuda ni Digamo yan, kaya nga nagpakita na naman ng balikat. May na naman. May bakunahan na naman dyan sa probinsya mo. Ba't lagi, wala ka na ba damit na walang nakalabas na balat? Ganyan ba kainit sa Pamplona, kaya kailangan lagi kang merong balikat na nakalabas? Si Mayor Janice. That's good news, meaning the international community
will help and will cooperate to bring back Arnie, kasi ang pagkakalam ko, the Interpol is now involved, no? Sana talaga magandang gesture yan sa isang country like Timor-Leste na to bring Arnie back to the Philippines. Pero ang kampo ni Teves di raw nababahala rito. Pero buwelta nila. Hindi ba masama yun? Kasi red notice hindi ba red tagging ang tawag doon? Anyway, yun naman pong red notice ay... Red tagging, may red. Kasi kung blue tagging yun. Unang-una, expected po namin yan. Number two, well, the government has to do what it has to do. Inaasikaso na rin daw ng kanilang kampo ang legal remedies sa Interpol Red Notice at pagkansela ng passport ni Teves. Hindi naman sinabi ni Topacio kung nasaan ngayon si Teves. Pero git niya, wala pang balak umuwi ng Pilipinas ang dating kongresista. Para sa kanyang pananaw ay lalong lumalala yung threat sa kanyang buhay sapagkat humihina ang kaso ng gobyerno. Tuloy rin daw ang pag-a-apply ni Teves ng asylum sa Timor-Leste. Kaya naman, no-show kanina si Teves at tanging si Topacio ang pumunta sa pagdinig sa Degamo murder case sa Maynila. Sa March 4, 1 taon na ang kaso. May sabi na nag-a-asylum siya. Sinabi ba ni Topacio na nag-a-asylum? Alaga tong TV5 na to, loko-loko din O baka sinasabi ng DOJ na nag-a-apply ng asylum kasi dininay na nga yan ni di ba? Ni Teves mismo, sabi nga niya hinamon nga niya si Boying na magpakita ka ng pruweba na nag-apply nga ako ng asylum. Uuwi ako dyan. Wala namang may pakita si Boying. Bakit sinasabi ng TV5 na nag-apply siya ng asylum sa Timor-Leste? Di nyo nga alam kung nandiyan yan ng pagpatay kay Governor Roel Degamo. Pero ngayon pa lamang nagsisimula ang preliminary hearing ng criminal case laban kay Congressman Arnie Teves at ilan pang nasasangkot sa krimen. Dumalo rin sa hearing ang mga kaanak na ibang nasawi sa nangyaring ambush. Napapagalan daw sila sa takbo ng kaso laban kay Teves. Napakahirap talaga kasi hanggang ngayon wala pang justice. Sana po mabigyan na ng justice. Napakasakit po talaga. Alam mo, tayo naman, sana talaga mabigyan ng hustisya yung inyong pagkamatay ng inyong mga mahal sa buhay. Pero sana yung tamang akusado, yung tamang kriminal. Kasi, let's say for example, makulong ito si Teves dahil sa pamumulitika nila. Pero hindi talaga si Teves ang nagpapatay sa pamilya nyo, iba pala talaga. Okay lang sa inyo yun. Siyempre dapat hindi kasi hindi nabigyan ng justice yung pagkamatay ng mga mahal nyo sa buhay. Dapat nga kayo yung kayo yung isa sa mga magbantay kasi baka mamaya para lang maisara yung kaso ninyo, magbibigay na lang, mag-aano na lang sila, magpapaako na lang sila ng kung kani-kanino. So nasolve yung problema nyo, nasolve yung krimen ng mga namatay nyo sa buhay, yung hindi. So dapat yung totoong akusado, yung totoong hustisya, yun ang manaig, hindi yung politika. Okay? Kasi makikita nyo naman talaga dito, politika. Pero isa rin kami sa naghahanap ng hustisya para sa inyo. Kaya nga gusto namin sana na mag-imbestiga ng tama para yung totoong pumatay sa pamilya ninyo, yun ang talagang makulong. Mamaya nyo, kasama nyo pa sa kampo nyo dyan yung nagpapatay sa mga mahal nyo sa buhay. Baka mamaya yun pa yung nagpapakain sa inyo, nagpapamasahe sa inyo. Hindi natin sinasabing totoo pero baka. Hindi namin nakakala na magaganito ang buhay namin. Lang po, sana maging masaya sila doon. Alam kong nakonsensya sila sa mga ginawa nila. Sa ngayon, pinayagan naman ng korte ang motion to bail ng ilang akusado. Habang patuloy na dinidinig ang mosyong mga pagpiyansa ang iba pa. Sa Hunyo, formal na magsisimula ang trial hearing sa criminal case ni Teves. Tulad niyan, meron ng mga akusado na nakapagpiyansa. Ibig sabihin mahina yung kaso. Kaya ang gusto ng DOJ, ito sa tingin ko lang hindi natin sinasabing totoo, hindi natin sinasabing hindi, pero assumption ko lang or basa ko lang, opinion ko lang. Kaya siguro gusto ng DOJ at ng Anti-Terror Council na gawing terorista to para lumagpak man
itong kaso ni Digamo, sigurado meron pa silang ibang masisingil. Sigurado may iba pa silang masisingil, may iba pa silang kaso na may ipapatong. O kasi tingnan mo, di ba supposedly no bail yan dahil multiple murder and multiple serious physical injuries yan. Diba, or frustrated homicide nga yata yung 7 na o yung ibang hindi namatay. So sobrang tindi nito, paano may nakapagpiyansa na tapos dinidinig pa yung bail hearing ng ibang mga akusado. Sino lang ba yung akusado dyan? Di ba ang akusado lang dyan yung 10? Yung 10 na mga sinasabing special ops na maril-maril dun sa loob na nag-recant ng kanilang mga initial statement. Hindi ba? Sabi ni Norbert, Boss Dada, mag-subscribe sana ako kahit wag na. Baka wag na Norbert, wag ka na mag-subscribe, baka utang na loob ko pa sa iyan. Wag ka na magpaalam. Walang pipigil sa iyo Norbert, wag ka mag-alala. Norbert, alam ko hindi ka mahal ng kung sino man nagmamahal sa iyo. Pasensya, wag ka na dito maghanap ng aruga, Norbert, ha? Sige na, punta ka na kung saan mo gusto magpunta na vlogger. Sabi niya, hindi tayo mag-disagree ng pananaw mo. Parang nasa kongreso tayo, hindi makapagsalita at mag-react agad. I'm purely DDS. Sige na, alis na. Alis na Norbert, wag ka nang hindi kita hahabulin. Bukas ang pinto. Dinatawa ka rin. Masyado kang paaruga, tanda-tanda mo na. Ano ka ba papansin? Hindi ka ba mahal ng nanay mo? Wala ka bang syota? At dito ka nagpapaaruga? Hindi po daycare center ang Boss Dada TV channel, ha? Sabi niya magsusubscribe sana kayo. Okay lang kahit wag. Walang problema. Walang pilitan dito. Wala ka namang ambag. Sige na. Alis na. Sige na. Walang yan to. Dito pa umiyak ang animal. Dami ng problema ng Pilipinas, nagpabuhat ka pa. Babalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ayan ang masasabi natin dyan. Di ba? Wag ka mag-alala. Hindi, ganito na lang. Ikikik na lang kita. Ikikik na kita para hindi ka na mapagod mag-unsubscribe. Ito, yan na lang kita. Hide user on this channel. Ano pa putya na nanakot pa ang animal. Ito po. Loko-loko din yata talaga yun. Walang DDS na ganyan. Lahat ng DDS matatapang. Di nawalan pa siya ngayon na matinong panonooran. Doon ka na lang sa Facebook manood. By the way, yun nga ang masasabi natin dyan kay Tebe. So mukhang sa nakikita natin, hindi, tsaka kahit sila Topacio, sila ina-expect na namin yan. We'll just lahat ng mga legal remedies, we will just do it. So feeling ko talaga itong kaso na ito ng mga para kay Tebes medyo lumalabnaw na. Dahil lumalabnaw na ito dahil dumaan na sa tamang proseso, nasa korte na kaya nag-iingay sila ulit ngayon. At least man lang sa court of public opinion makapuntos sila. Siyempre nga naman malapit na ang eleksyon. Si Tebes ay hindi pa po siya convicted criminal. So pwede pa po siyang tumakbo. Pag nanalo yan, nako! Ay, thank you very much, June Hensley, ha? Maraming salamat sa iyong general. Tignan mo, ito nga mga to, nagpapakulay, hindi nga nag-iinarte. Tapos, nakikinood lang, nag-iinarte pa. Walang June naman talaga, Ayan. So, ayan po ang ating mga balita ngayong araw. Hindi ba? Natuwa ba kayo sa mga narinig ninyo or nalungkot kayo? Again, sinasabi ko naman dito sa channel natin, bawal ang mga malalambot ang puso.
Dito sa channel natin, bawal po ang mga nagpapaaruga. Dito po sa channel natin, mga bossing, ito po ay channel ng mga Duterte kagateros. Hindi lang po tayo banateros, kagateros po tayo. Kapag may ginawang kabulastugan yan, kakagatin natin sa ilong yan. So delicate sila dyan kay Congressman Arnie Teves, dating congressman. Kasi matindi ang clamor ng tao sa kanya ngayon. Delicate sila dyan. Kapag sila ay, siya ay tumakbo, nako, delikado yung baka mamaya kung anong takbuhan nito ni Digamo, yun pa yung tapatan ni Teves. Yan, kaya para mga bossing, maraming salamat sa lahat ng mga nagano sa atin, nagpakinkin ngayong araw na to, si Anharot, si Fanny Putnam, si Ray Dino, si Lemuel, Susi, Nobel Tulyao, pasaway ako, Mark Lopez, Simple Rose, Maribel Del Mundo, si Mark Lopez, si Ma'am Kish, si Michelle Mangarin, at syempre si June Hensley. Maraming salamat sa inyo at sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta kay Boss Dada. Paggawa natin ng ng mga sombrero, ng mga sticker. At titingnan natin yung sample ng t-shirt ni Banat Bay. Magpagawa na rin tayo ng t-shirt para isang buo na yan. Medyo maliliit lang siguro si Banat Bay ngayong araw na. Ako dapat mag-thank you sa iyo, Ma'am Sheila Q. Dahil mula simula hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Hindi ba? Malay mo, balang araw, magkasama rin tayo. Diba? Malay mo. Malay mo, mapadpad ako dyan sa, dyan sa Alaska. Puputi kaya ako dyan, Ma'am Fish, pag nagpunta ako dyan. Sabi nga ni, sabi ni Elvis, madami na namang mamamatay kapag tumakbo yang si Arnie. Sigurado, sino? Baka marami na naman papatayin yung mga galit sa kanya. Again, guilty unless proven otherwise. Hindi pala. Innocent unless proven guilty. Diba? Ay, puputi ako dyan, Ma'am Kish, talaga. Sige, para hindi na ako magko-kojic dahil sabi ko nga sa inyo, yung kojic soap, napaitim ko sa sobrang itim ko. Ayan, so ang ating poll, mga bossing, lumambot na ba si PRD? Ang nag-yes ay 6% at ang nag-no, strategy lang, 94%. Ganyan magpa-poll. Hindi ba? Hindi katulad yung mga poll ni Bobol Lipunan, mas malamang pa yung galit sa kanya kaysa dun sa umaayon sa kanya. Ay magpo 40,000 subscriber na dapat. Naku, dapat 40,000 na tayo. Kaya lang hindi nag-subscribe si sino ba yun? Yung iyakin na DDS. Ano na tayo? 39,847. Konti na lang, mga bossing, konti na lang. Tayo ay magpo 40k na. So sana hindi magbago ang inyong mga damdamin at puso. Bagamat paminsan ay nagkakaroon tayo ng diskusyon na natin hindi pagkakaintindihan, ganun talaga mga matatalino. Ang tawag dyan ay stimulating conversation. Okay, so magkita-kita tayo mamaya kay Banat Bay, mga bossing. Matulog na tayo dahil tayo ay may trabaho pa bukas. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana kayo may natutunan. Sana kayo ay bumalik ulit bukas. Okay, good night everybody. Thank you very much sa inyong pong patronage. You are all amazing. God bless us all.